naman, Isabela! Umaalingaw-ngaw sa buong condo unit ang galit na sigaw ni Natalia. Minsan-minsan lamang mawala ang voice niya. Halimbawa'y nasunugan siya ng, Bakit ate? Halatang takot agad na bungad ni Isabela sa pinto ng silid niya. Hawak pa nito ang syanse na marahil ay kasalukuyang ginagamit sa pagluluto ng tawagin niya. Ikaw ang nakasunog nito, no? Halos naiiyak sa galit na sabi niya sabay pakita ng bagong-bago niyang gas pants. Huwag mong sabihin hindi, dahil dalawa lang naman tayo rito. Namutla si Isabela, halatang guilty. Itinago mo pa? Galit na initsa niya sa kama ang pantalon. Nakasiksik ito sa likuran ng tuwalya na makita ko. Naiiyak na si Isabela, yukong-yuko. Naawa naman agad siya sa maglalabing 7 taong gulang na katulong. Naiinis na nga siya sa sarili dahil galit na galit siya. Kapag ganitong humihikbi-hikbi na sa harap niya si Isabela, ay parang init na nasusubha na ang inis niya. Akala ko kasi ate, pasulyap-sulyap sa kanyang sabi ng katulong. Kaparis yan ng ibang damit mo na hindi didikit kahit nasa number 5 na ang init ng plancha. Akala! Kahit naawa sa kaharap ay parang babalik na naman ang matinding galit niya. Dahil sa maling akala mo na naman napapakaba ka mga mamahaling gamit ko eh. Kung pinabayaran ko lang lahat sa iyong nasira mo, baka 1 taon kang walang suswelduhin. Alam naman niyang hindi niya magagawa iyon. Mahirap lamang sina Isabela. Byuda ang ina nito na nagtitinda lamang sa palengke. 7 kapatid pa ni Isabela ang binubuhay sa probinsya ng matanda. Saka, rekomendado ng mami niya si Isabela dahil anak ng kababayan nito. Bukod sa magalit na magalit, wala na siyang ibang magagawa para parusahan si Isabela. Nakakaawa kung kakaltasan niya ito sa sweldo nito, ang mga magiging resulta ng katangahan ng dalaga. Sorry ate. Iyon naman ang gusto niya kay Isabela. Kapag pinagagalitan, hindi na nangangatwiran ng liko. Inaamin na lamang ang kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Nakakainis nga lamang dahil paulit-ulit at parang hindi na ito natututo. Ano pa bang magagawa ko? Naroon na ang... Suminghot-singhot siya na makaamoy ng kakaiba sa hangin. Nako, nasusunog yata ang niluluto kong longganisa. Pabiglang sabi ni Isabela. Anong yata? Parang gusto na naman niyang manabunot ng bulyaw niya rito. Talagang nasusunog na. Naku, Isabela! Gusto mo ng aspirin? Natatawang sabi ni Christina. Inirapan nito ni Natalia. Nakikita mo nang nangungunsumi ang tao, inaasar mo pang lalo. Nakakatawa ka kasi. Ibinaba ni Christina sa center table ang mataas na baso ng orange juice na iniinuman nito. Maid, pinapatulan mo? Pinagkukonsumihan mo? Kaya nga nag-maid lang yun eh. Mapuro lang ulo. Kung matalino yun, papasok bang katulong? Di manager sana. Diyos ko naman, marami naman ako nakitang katulong na kompetente at madaling turuan. Mas bata pa kay Isabela, bakit siya parang pumapasok lang at lumalabas sa tainga ang mga itinuturo ko? Mapurol nga saka galing pa sa bundok? Siyempre hindi pa yun sanay sa mga modernong gamit. Itinuturo ko naman sa kanya Perhaps, it will take longer bago niya makuha. Gaano katagal? Pag ubos na ang mga mamahaling gamit ko? Natigil sila sa pagkukwentuhan ng tumunog ng buzzer sa itaas ng pinto. Tanda yun na may message buhat sa gwardya sa lobby. Inuon niya ang intercom na nasa gilid ng pintuan. May pizza delivery ho rito, ma'am. Magalang na sabi ng intercom ng gwardya. Order niyo raw ho? Kasabay niyo ang paglitaw sa munting screen. Nasa ulunan naman ng pinto ng delivery boy ng Pizza Hut. Nakatingin ito at bahagya pang nakangiti sa kamera. Lahat ng dumarating na bisita sa Prince Gregory ay kinakamera muna sa lobby at pinapaaprubahan sa mga tenants kung patutuloyin o hindi. Order ko nga yan, sabi niya. Papanhikin mo na lang po. Sige ho, ma'am. Thank you. Ini-off na niyang intercom. Automatiko ring na-shut off ang munting screen sa itaas ng pinto. Ang sosi-sosi naman itong tirahan mo. Di ba kamera-kamera pa? Anong magagawa ko kung high-tech ang security system nila? Sa may pool kaya natin kainin ng pizza? Tanong ni Christina.
May maliit kasing swimming pool sa penthouse na para sa mga tenants. Katabi noon, ang maluwang na terrace na maaaring pagdausan ng mga parties. Mula roon ay kitang-kita ang kabuang view ng Cubao at paligid. Ayoko, tanggi niya. Tinatamad akong mag-swimming, dito na lang tayo. Nagkibit balikat si Christina. Nangungonsumi ka talaga sa maid mo, no? Kung ganoon ka hopeless ang tingin mo sa kanya, dispatchahin mo na lang. Ang hirap naman kumuha ng maid. Ayoko naman sa ahensya dahil takot ako sa mga sanay na. Kaya nga di ba't ang gusto mo yung mga naive pa na probinsyana? Para ika mo hindi man loko at matrain mo pa sa paraang gusto mo. Suko naman ako sa Isabela na to. Abay, mas madali pang turuan ng umalis kong maid na si Grace. Mas bata pa yun sa kanya. Wala kang magagawa kung gusto nang kunin yun ng ina para pagpatuloyin ang pag-aaral. Advancement yon. Hindi mo rin naman siguro gugustuhin manatiling katulong yung pobre. Hindi nga. Kaya naman maluwag sa loob ko nang payagan siyang umalis. Pero sana lang, nakuha na ni Isabela maski kalahati ng pagiging competent ni Grace. Hindi nga Pagtiyagaan mo na lang. Malay mo kung matuto rin. Saka, sabi mo nga, mahirap kumuha ng maid ngayon. Karaniwan na sa mga probinsya. Sa halip mag-maid dito ay nag-a-abroad na lang. Yung iba naman, nagja-Japayuki na lang. Napabuntong hininga siya. Totoo naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya lamang, kumatok na ang delivery boy ng Pizza Hut. Binayaran niya ito at binigyan ng tip. Kaunti lamang naman ang nakain niya at halos si Christina na ang umubos ng malaking family pizza. Mahilig naman talagang magkakain ng kaibigan niya. Ang mabuti pa, magbihis ka't maglakwatsa na lang tayo, sabi nito nang matapos kumain. May isinusulat ka na ba? Wala, malapit na ang deadline ko pero walang pumasok sa ulo ko. Siguro sa sunod-sunod na konsumusyon kay Isabela. Kung ganon, mamasyal na lang tayo. Baka sa kamamasid mo sa labas may makuha kang ideya. Mabuti pa nga, sige, magbibihis lang ako. Hindi na sila lumayo. Mula sa Prince Gregory na kanaroroonan ng condo unit niya, ay sa Alley Mall na lamang sila nagtungo. Kahit malapit lamang iyon ay ginamit na rin niya ang kanyang kotse. Bagong Mazda iyon na kulay pula. Binili niya nang mag-renew last year ang kontrata niya sa Books to Treasure. Binigyan kasi siya noon ng malaking down payment. Ang natira roon ay pinang-down niya sa ngayon ay hinuhulugang condo unit. Walang magandang palabas sa mga sinehan ng Alley Mall kaya nag-shopping na lamang sila ni Christina. Wala ka rin ginagawa ngayong teleplay kaya na-afford mong maglakwatsa, no? Tanong niya nang nasa tapat na sila ng bilihin ng mga pets sa ground level. Writer ding pares niya sa Christina. Sa sine nga lamang at telebisyon, siya ay sa pocket booth na lokal. Sa UP sila nagkakilala at naging magkaibigan ni Christina. Pareho silang kumuha ng course na journalism. Hindi masasabing mayaman sina Christina, pero hindi rin naman naghihirap. Byuda na ring Paris ng mami niya ang ina nito. Bale, ang babae lamang ang breadwinner noon sa pamilya. Natulungan na lamang ni Christina nang magkaroon ito ng trabaho. Only child siya samantalang si Christina ay may 2 kapatid na lalaki, isang matanda at bata rito. Mataas sa kanya si Christina, halos 5'6". Medyo nakaiilang ang tingnan dahil mataas na ay may katabaan pa ito. Dahil yata sa hindi gaanong pagkakaroon ng maniligaw ay sa pagkain na da-divert ang atensyon ng dalaga. 25 lamang din itong pares niya. Tingin niya ay hindi naman na insecure sa kanyang kaibigan kahit magkalayo ang itsura nila. Maganda kasi siya, may kaputian at tama lang ang height na 5'4" kumpara sa pagiging slender ng kanyang katawan. Buhok lamang ang magkapareho sa kanila ni Christina dahil mahaba rin ang buhok ng kaibigan niya. Bukod doon, masasabing opposite poles na sila. Nang makatapos sila ng kolehiyo, nagkahiwalay sila ng larangang pinuntahan. Iyon nga, sa paggawa ng teleplay at screenplay na pirme at naging kombinyente si Christina. Siya ay sa local romance packet books na noon ay nagsisimula ng maging mabili at popular. Minsan, sinubok na niyang magsulat din para sa TV at pelikula. Hindi niya nagustuhan ang sistema. Saka hindi siya enjoy. Nagkonsentra siya sa book writing. At ngayon ay sikat na. May nagsasabing siya ang pinaka-popular sa mga local writer ng romance packet books. Pero hindi naman niya iyon dinadala sa ego. Ayaw niyang lumaki ang kanyang ulo, kaya low profile lamang siya. Si Christina naman,
Sinubok ding magsulat sa pocketbook na Tagalog. Nang ma-reject ang unang ginawa, ay hindi na umulit at naging biruan na nila ang pagagalit-galitan nito sa tangaraw nilang editor. May pangalan na rin naman ito ngayon sa larangan ng telebisyon at sine, kung hindi man kasing sikat ng leading na teleplay o screenplay writer ay tumatawag na rin ng atensyon. Vibes na vibes sila ni Christina sa maraming bagay. Wala nga rin akong isinusulat ngayon, sagot nito sa tanong niya kanina. Kaya nga ako nagyayang maglakad siya baka makatisod ako ng paksa. Ganun ka rin ba? Curious na tanong niya. Nakakapulot ka sa panonood ng sine? Sa pagbabasa o kahit sa simpleng pag-oobserba lamang ng mga nasa paligid mo? Kahit naman siguro sinong writer? Ganun, maski mga foreign. Nakakatulong nga lalo na kung natutuyuan ka ng ideya, no? Sinabi mo pa, kaya yung ibang writers maaga nalalaos because they stop learning or observing or reading or going to places. Oo nga. Kaya siguro minsan, itinutur kami ng publisher namin ng libre to meet different kinds of people, to see places that we haven't seen before, para authentic naming maisulat iyon. Mas parang totoong-totoo naman talaga pag nakita mo o naranasan ng isang bagay na isusulat mo. You can readily describe the sight or the feeling. Sabagay, di ba ika mo si Riza Marina Pag-asa talagang pumapasok pa sa mga gay bar para lamang ma-feel ang ambience doon at ma-describe niya ng totoong-totoo? Ang kasalukuya'y pinakasikat na teleplay writer ng bansa ang tinutukoy niya. Minsan-minsan, napagkukwentuhan nila iyon ni Christina dahil kakilala na iyon na kaibigan niya. Oo nga, sang-ayon ni Christina. At maski yung sina Janet Daily na yun ay pagkailangan sa sesing niya, rancho. Talagang nag-i-stay yun sa rancho, no? Nabasa kong minsan sa write-up tungkol sa kanya, kaya pala rancho ang background ng istorya niya. Bumili ka tayo ng rabbit? Sabi ni Christina na bahagyang yumuko para silipin ang mga rabbit na nasa isang kulungan. Haanhin mo naman yan. Malay mo, makasulat ako ng istoryang napaibig ang isang lalaki sa isang rabbit. Yun pala'y prinsesa yun na minagic lang ng isang bruha. Yuck! Can't you be more original than that? Biro niya. Mas hinukay po sa ilog ang plot na ganyan kaysa Cinderella. Natatawang pumasok sila sa loob ng pet shop. Hello, ma'am! Gulat na gulat si Mrs. Miranda nang datnan sila ni Christina sa pribado nitong opisina. Umalis si Natalia sa pagkakaupo sa mataas na swivel chair ng ina at humalik sa pisngi nito. Inilapag ni Mrs. Miranda sa ibabaw ng mesa ang dala nitong mga papeles. Himala! Naalala akong dalawin ng anak kong independent. Halata ni Natalia, idiniin ng mami niya ang huling sinabi. Talaga namang plano kong puntahan ka ngayon, ma'am. Natatawang sabi niya. Plano? O wala lang kayong mapuntahan? Nakangiting sabi ni Mrs. Miranda nang okupahin ng swivel chair. Tumingin pa ito ng tila nagbibiro kay Christina. Talaga pong kasama kayo sa pupuntahan namin ngayon, mommy. Anang dalaga na nakasanayan na ring makimami-mami kay Mrs. Miranda. May dala si Natalia na book para sa inyo. Inilabas ni Natalia buhat sa bag niya ang koleksyon nito ng mga pocketbook na may espesyal na dedication para rito. Mahal na mahal? Tila may pagkadaramdam na sabi ng babae matapos maisara ang closet. Kung totoo bakit mas gusto mong magkahiwalay tayo? Kasi nga, writer ako, ma'am. At mas makapagsusulat ako mabuti kung nagsosolo. Saka, gusto ko rin namang maranasang maging independent. Di ba't pumayag ka naman noon na pagdating ko ng 21 mangyayari na yon? Kasi nga, makulit ka. Pero kung ako lang talaga ang masusunod, ayoko na mumuhay ka mag-isa. Laki-laki ng bahay natin Bayaan mo na lang muna ako, mami. Pinifeel ko lang ang pagiging independent. Malay mo, baka isang araw isawaan ako at bumalik ng kusa sa Green Hills. I doubt it. Minsan tuloy, naiisip kong hindi rin masyadong maganda na at an early age ay naranasan mo na kaagad kumita ng malaking pera. Siguro, kung wala ka pa rin inaasahan, nasa poder pa rin kita. I wouldn't agree to that. Kasi, alam kong hindi ka rin ganap na magiging maligaya kapag nakita mong hindi ako successful o jobless na umaasa lamang sa iyo. Ang nangyari, may nakatap agad sa talent ko.
Ginitian ako, kaagad ng swerte. Admit it, mom, kahit paano'y proud ka rin naman siguro kapag may nagsasabing bestseller itong anak mo. Of course, nalulungkot lang ako na ang kapalit ni yun ay ang pamumuhay naman natin ng hiwalay. Madalas naman kitang pinapasyalan Believe me, ma'am, importante sa isang paris ko ang privacy. Saka inaalala ko rin naman ang privacy mo. And what do you mean by that? Bahagyang umangat ang kilay ng matandang byuda. Bumalik na ito sa pagkakaupo sa swivel chair. Look at you! Nakangiting sabi ni Natalia na lumapit at masuyong akbayan ng ina. You're still young and very beautiful. Successful pa na career woman. Paano kung isang araw may magustuhan ka sa mga naliligaw sa'yo? Ayoko maging kontrabida na magiging hadlang sa inyo. Nako, tumigil ka, Natalia. Panay ang kumpas ng kamay ni Mrs. Miranda. Hindi na mangyayaring sinasabi mo. I intend to stay faithful sa daddy mo. Kahit matagal na siyang patay. Huwag ka nang humanap ng flimsy reasons kung ayaw mong may bantay ka. Nakuha mo yung ganyang attribute ng magbakasyon ka sa States, sa Tito Miguel mo. Mabuti pang hindi na kita napatira sa konsentidor kong kapatid na yon. Natawa siya. Walang kinalaman si Uncle Miguel dito, ma'am. At wag mo rin akong akusahang nahawahan ng Western culture. Talaga lang gusto kong maranasang maging independent. Ayaw mo ba yun? Magiging kapares mo ako sa successful at confident. Huy! Natalia. Pandidilat sa kanya ni Mrs. Miranda. Nag-venture lang ako dito sa realty business nang mamatay ang daddy mo dahil ayokong laging nalulungkot. Pero kailanman, hindi ko ginustong maging matagumpay na anumang liban pa sa pagiging asawa at ina. Okay. Aniyang ikinumpas ang mga kamay bilang pagsuko. Tama na, para hindi tayo magtalo. Total naman, mahigit 1 year na ako nagsasarili. And believe me, up to this point ay wala akong ginagawang kalokohan. Good girl itong anak mo kahit walang bantay, mom. I believe you. Nakangiti ng sabi ni Mrs. Miranda. Inilahad nito ang isang kamay na tila pinalalapit siya sa tabi nito. Hindi naman kita basta-basta papayagang magsulo kung wala akong tiwala sa'yo. Naupo si Natalia sa gilid ng swivel chair ng mami niya. Iniyakap ni Mrs. Miranda sa baywang niya ang isang kamay nito. I miss you. And I miss you too. Tatapusin ko lang tong mga ginagawa ko at hintayin niyo na ako. Sumama kayo sa atin at ipagluluto ko kayo ng paborito mong baked lasagna. And then, pwede kayong doon na, Mom, nakangiting pamimigil ng tono niya sa iba pang sasabihin ng ina. What? Maang na tiningala sa kanya ng babae. I just want to see you. Afterwards, babalik na kami ni Christina sa kondo ko at pakikinggan ng mga bago naming biniling sounds. But, I'll taste your lasagna some other time. Yung nakaplano, okay? Baka hindi ka kumakain mabuti, baka napapabayaan mo ng... Mom! Nakangiti uling sabi niya. Kasabay ng pag-iling, nakakunot ang noon ni Mrs. Miranda. You may not know it but you sound now as the doting mother on the TV. Na nagpapakain ng noodles sa anak niya. Che! Nakairap na sabi ni Mrs. Miranda. Nagkatawanan sina Natalia at Christina. Uy, yung dalawang sekretarya ko nga pala. Ibaliw na baliw sa mga pocketbooks mo, ha? Naalalang sabihin ni Mrs. Miranda. Bigyan mo nga ng tig-isang kopya na may autograph mo. You're too late, Mom. Nakangiting sabi niya. Naharang na ako kanina pa ng dalawang yon. Ewan ko ba? Naiiling na sabi ni Mrs. Miranda. I find it very baduy pero nakikita kong marami nang naa-addict sa pagbabasa ng mga librong ganun. Mommy, ha? Biro niya. Parang mo na rin sinabing baduy ang anak mo. Number 1 pa naman daw ito ngayon. Ewan ko nga kung mapa-flatter o mapapahiya kapag may kakilala ako nagsasabi na sikat daw palang romance writer ang anak ko. Palibasa kasi, puro corporate laws and realty tax sa mga librong binabasa mo. Tudyo niya sa ina. Masyadong saucy. Hindi naman, uy. Talaga lang hindi ko makahiligang magbasa ng Tagalog na libro. Try reading one of my books. Baka masira ang pangako mong hindi na mag-aasawa uli. Sira. Lumabi pa sa kanya si Mrs. Miranda. Kakaiba ka naman. Yung ibang anak ayaw na ayaw mag-asawa uli ang nabubiyuda nilang nanay. Yun nga. Makikitid lang ang isip nun. Yung ayaw lumigaya, mahal nila sa buhay.
I'm happy this way. Pero mas magiging happy ako kung babalik ka na sa atin. Lagi ako nag-aalala sa'yo. Baka akala mo. Dahil natunugan niyang babalik na naman sila sa dating paksa, kinambatan na ni Natalia ni Christina na umiska po na sila bago humaba ang pagsisintimiento de asukal ng kanyang ina.